May nagtanong sa akin, Boss Rai, ito din po message ng OLA po sa akin. Online Loan Head Office from Legal Department. Attention, from the legal office of the law firm of attorney Civil, Criminal, and Family Law Litigation. We already finalized your information to file a legal complaint and hearing on February 3, 2024 at 2:30 p.m. Expect our legal team and NBI officials with the participation of Police Captain SPO4 Mr. and Miss SPO4 anytime to your house or office address. We never to fail to remind your obligation. We received immediate formal complaint against you. Kindly coordinate with us to avoid any inconvenience. We are giving you 24 hours to coordinate with us ASAP. Otherwise, mandatory bench warrant of arrest will be served immediately. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Tumira na naman ho itong mga to. Contenting. Patutunayan nyo na sa inyo, maliho yung mensahe. No? At nga po pala, no, disclaimer po, hindi po ako abogado. Okay po, ako po'y maniningil. Kung ano man po yung ibigay ko na suggestion dito, it's base po sa aking experience at sa aking pong pag-research and sa pagtatanong ko po doon sa mga kaibigan ko pong mga abogado. Okay? Nga po pala, no, maaari po sanang manghingi lang sa inyo ng pabor. Pagka sinimulan niyo po yung video, pakitapos niyo po. Kasi po, may mga nagtatanong pa rin po doon sa same video na yon kung ano yung gagawin. Kasi po, nasa huling party po yun eh. Okay po? Meron po ako mga dinidiscuss pa sa mga bandang dulo po nung video. So, para po masagot yung katanungan na yun, no, pakipanood po ng buo yung video. Okay po? So, simulan po natin siya. Okay. Sabi nyo nga po, mayroong nagpapadala sa inyo ng message, no, sa mga OLA. Okay. Ang title po nito is Online Loan Head Office. O, hindi naman po nagpakilala. Okay, kung anong online lending apps, no? Tsaka, unang-una po, no, pagka padadalan po kayo ng mensahe, no, na, for example po, is invitasyon, no, regarding po sa hearing, hindi ho yan through email. Okay, papadala po yan through courier, pero, o di kaya ho, yung mismong ho ng korte. No? Tapos ang matatanggap niyo po dyan is subpoena, o di kaya yung summon. Okay? Para lang po maliwanag, hindi po ito, pero para po maliwanag po sa lahat po na nabiktima ng mga abusadong online lending app, sasagutin po natin siya. Pero definitely, hindi po tama itong mensahe na to. Okay, isa-isahin natin kung bakit. Okay. Sabi niya po, attention from legal office daw po ng isang abogado. Sinearch ko po itong abogado na to sa website po ni SC, yung mga lawyer list, no? Nilagay ko po yung kanyang apelido at saka pangalan, wala pong lumabas. So, ibig sabihin po, fictitious to, peke itong abogado na pinapakita po dito. Okay. Sabi po nila, na-finalize daw po yung information para mag-file ng legal complaint at hearing. Ano hong karapatan nila? Okay? Sino nagbigay na lang karapatan na maggawa ng legal complaint at hearing? May date pa po, tsaka araw. Di po ba? Tapos, ang masakit nun, kung magko-complaint talaga, magpapay talaga sila ng complaint, tsaka mag-ano ng hearing, bakit? Bakit po Okay. Bakit daw yung kanilang legal team, NBI officials, tsaka yung mga nagpa-participate na mga pulis, pupunta sa bahay nyo anytime? Di po ba? Dapat yun, kung magpa-file ka talaga ng complaint, at may nakaset ng hearing, dapat po yan may summon or subpoena. Tsaka hindi na ho kailangan pang pumunta ng mga sinabi nilang mga opisyal ng ng mga ahensya ng gobyerno natin, NBI, mga kapulisan. Di po ba? Anong gagawin ho nila sa bahay niyo kung naka-file na pala sila ng kaso at meron ng schedule ng hearing? Hayaan yung hukuman na magdesisyon para doon. So, maliwanag po, walang alam sa batas itong mga ahente at bugok na abusadong online lending apps. Di po ba? Puro pananakot lang ang ginagawa.
Tsaka ho, tingnan nyo, ang title ho ng pulis, SPO4. Hindi na ho ginagamit yung title na yun. Nakay ng teteng, oo. Oh, so ano ibig sabihin? Wala, luma na tong copy-paste pa rin kayo. Ng kamote. Di ba? Tinatakot lang ho kayo nitong mga to. Oh, tapos po, we never fail to remind your obligation. Hindi nga. Hindi nyo nga sinabi yung yung or di nyo dinisclose yung utang ng kliyente. Nag-remind pa kayo? Ng kamote, kalukuhan naman to. Mali pa yung mga nyo rito, mga pinagsasasabi nyo. Diba? Samantala yung the Truth in Lending Act, which is batas, hindi nyo sinunod. Kasi dapat alam ng inyong kliyente kung magkano ipapautang ninyo. Tinanggap ba? Hindi Oh, talagang pinadala nyo lang kagad ng pera, tapos hindi nyo pa diniscuss yung kanyang interest, yung processing fee, kailan na magiging first due date, ilang gano kahaba, ano penalty, pag hindi nakabayad, di ba? Kaya maraming natatrap sa inyo dahil dyan. Kasi, pag yan, sinabi ninyo, wala namang utang sa inyo. Alam nyo yun. Sira ulo kayo, tapos babanatan nyo ng we never to fail mali pa yung grammar, we never fail. We never to fail to remind your obligation. Bugok. Sira ulo ka. O, di po ba? Doon pa lang mali na agad. O, tapos, we receive immediate formal complaint against you. O, inulit na naman sa taas. Tapos, kindly coordinate with us to avoid inconvenience. Anong ko inconvenience? Ini-convince nyo nga. O, inconvenience na itong ginagawa nyo na Uy, padala nyo ng pananakot na mensahe. O, di ba? Samantalang kausapin nyo ng maayos. Makikipag-coordinate sa inyo yan. Di ba? Lahat po ng gagawin ninyo, ito payo na sa mga bugok na ahente ng online lending apps. Payo sa inyo. Isa puso nyo yung gagawin po ninyo at lagi nyo ibabase sa sarili po ninyo. Ganito lang yan. Kung meron kang kaibigan na nanghiram sa'yo ng pera at sinabi sa'yo sa katapusan babayaran, sisingilin mo ba bago dumating yung yung katapusan? Di ba hindi? Bobo ka ba? Yun ang ginagawa nyo. Kasi yung nanghiram sa'yo, magkakapera yun sa katapusan, ibig sabihin sa sahod. Ba't mo sisingilin bago dumating yung sahod? Bobo ka ba? Ganun lang kadali yun, sintido ko mo. Ay, nang teteng. Oh, wala pa due date sa inyo. Pagbasihan na lang natin due date. Oh, wala pa due date, sinisingil nyo na. O, di ba bobo kayo? Kayo ang lumalabag mismo dun sa inyong terms and condition. Sila ulo kayo. Pag ganyan-ganyan pa kayong mga mensahe. Tapos, we are giving you 24 hours to coordinate with us ASAP. Otherwise, meron daw pong mandatory bench warrant of arrest. Alam ho ba nila kung ano yung bench warrant of arrest? Okay, ito pong bench warrant of arrest, ini-issue po yan ni judge, okay, or ng korte, pagka po may nilabag kayo, dun sa kaso na hinahabla sa inyo. For example po, pinadala na kayo ng subpoena or ng summon. Hindi nyo sinunod. Okay? Maaari pong padalang kayo ng bench warrant ni judge. Akala ho yata nila, pagka bench warrant is kagaya ng warrant of arrest or di kaya ng search warrant na nire-request po ng mga law enforcement pagka may probable cause. Hindi ho ganun. Ang bench warrant po, kaya tawagin niya bench warrant, si judge po ang nag-i-issue niyan on the actual hearing. Okay, wari, pinadala ka nga ng subpoena or ng summon, hindi mo sinunod, ayan. Oh, padadalang ka tawag dito ng bench warrant, no? Pinananakot nila, hindi naman nila alam kung ano ibig sabihin. Kanang kamote. Di po ba? So, sa susunod po, dun sa nagpadala ng katanungan at sa mga nanonood po, pag po may nagpadala sa inyo ng mga katanungan, okay? Pagka po yan usapin legal, kumonsulta po kayo sa mga abogado, sila po makakasagot sa inyo. Okay, may mga private lawyers po tayo. Kung wala pa po kayong pambayad sa mga private lawyers, pumunta po kayo sa PAW. Okay, o di kaya kung meron naman kakilala na na abogado ng opisina ninyo, may corporate lawyer kayo sa opisina, baka pwede kayo makisuyo doon. Okay po, kasi sila ho makakatulong sa inyo dyan. Okay? Ngayon, para ho hindi na kayo makareceive ng ganito, kung meron naman talaga kayong pera, bayaran nyo na agad. Ngayon, kung wala talaga at nandyan na kayo, past due na kayo, pag-ipunan nyo siya, tsaka nyo siya bayaran para matapos na ho yan.
Ngayon, may magtatanong, araw-araw ho kasing nadadagdagan yung penalty, tsaka yung interest Meron ho tayong ceiling on interest rate. Okay. Liliwanagin po natin yung ceiling on interest rate. Ayon po sa ceiling on interest rate, pagka ang utang nyo po, yung nairam sa inyo, okay, is, yun na-approve 10,000 pesos, pababa po, yun po ang sakop niya, at kung yung termino ng nung term na ina-approve sa inyo is hanggang 4 months lamang, okay, yun po ang nakakasakop sa ceiling on interest rate. Ngayon, pagka yan lumagpas na sa 10,000, yung na-approve sa inyo at lumagpas na po ng 4 months, hindi na po sakop ng ceiling on interest rate yun. Okay? Kasi yun, may batas, nakaano sa batas natin yan na kung ano ho yung napag-agrihan. Okay, for example po, yung lending, diniscuss sa inyo na na-approve sa'yo 20,000. Ito magiging interest mo, ito magiging termino nyo. Yun na po yung binding yun at pagka nag-agree kayo, binding na po yun. Legal yun. Okay, ngayon po kasi itong mga abusadong online lending apps na to, tumira ng walang discussion, hindi dinidiscuss. Kaya po, ang ating Bangko Sentral ng Pilipinas nag-issue po ng ceiling on interest rate. Naggumawa po ng memorandum na inadapt po ng SEC. So yun po ang sakop nun na yung 10,000 pababa at hindi po lalagpas sa 4 months yung termino. For example po, pinautang kayo 1,000 pesos. Ang termino, kagaya na sa mga abusadong online lending apps, 7 days. Which is mali, di po ba? Pero sakop siya nung memorandum na yon. So ibig sabihin po, sa loob po ng isang buwan, hindi po 7 days. Meron po kayong 15% na equivalent na interest na po pwedeng ikarga sa inyo. Okay, so ibig sabihin, yung 1,000, ang additional lang po noon in 1 month is 150. So, ang babayaran nyo po sa kanila is 1,150. Pagpasok kayo sa 1 month. Okay, let's say, for example, 7 days lang yun sa inyo. Okay? Tapos, delay ho kayo ng 7 days. So, ibig sabihin, 14 days pa lang ho kayo. Hindi pa kayo lagpas doon sa 1 month. Wala pa kayong penalty nun. Ayon ho sa ceiling on interest rate. Okay po? Sana po maliwanag kasi may mga ganong klase ng tanong samantalang diniscuss ko na ho yun sa mga bandang huli nung video. Kagaya ho nito, bandang huli po itong video na to. Kung dinidiscuss natin. Sana po maliwanag. Ngayon, kung lumagpas po kayo ng 1 buwan, okay, meron ho karagdagan na recargo or penalty na 5%. Okay, so ibig sabihin, dadagdagan nyo lang ho siya ng 5% based mo sa 1,000. Ano po ba 5% ng 1,000? Okay po ba? So yun ang idadagdag nyo ngayon. Okay po, sana po maliwanag siya. Okay, kasi paulit-ulit ho tayo, yun ang tanong Bakit daw po paano po pagka lumagpas sa 4 months? Okay, so diniscuss ko na ho ngayon. Panoorin niyo po yung bandang huli ng mga video. Okay po, para mas maliwanag sa inyo, hindi tayo paulit-ulit. Kasi para mapagbigyan ho natin yung ibang mga katanungan. Kasi nangyayari, paulit-ulit ho tayo Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.